Marami nang namatay sa mga tauhan nating kamahalan. Ulat ni Uno habang nagpapalit ng bala ng kanyang baril. Humihingal na napaupo si Lennon. Pinunit niyang manggas ng kanyang damit at tinali yon sa dumudugo niyang braso. Nadaplisan siya ng patalim matapos nilang makipagbuno sa mga tauhan ni Alfred. Marami na rin tayong napaslang na kalaban. Malapit na tayo sa tuktok ng gusali. Sigurado kung doon nagtatago si Alfred. Aniya. Napalingon si Uno kay Lennon. Lalaki ang mga mata niya nang makita niyang duguan nitong braso. Ano nangyari kamahalan? Tinamaan po ba kayo ng bala? Patawarin niyo po ako. Hindi ko po kayo naprotektahan. Nag-aalalang sambit niya. Don't worry too much, Uno. Malayo pa to sa bituka. Hindi ko napansin na may kutsilyo palang dalang isang tauhan ni Alfred kaya heto. Mabuti na lang at nabaril ko kaagad siya. Baka nasaksak na niya ako sa tiyan at dibdib ko hindi ko kaagad nakalabit ang baril ko. Turan ni Lennon. Clear na ba ang area? Pwede na tayong lumabas? Tanong niya. Iginala ni Uno ang kanyang mga mata sa paligid. Salamat sa mga solar lights kahit papaano'y nagkaroon ng liwanag sa palapag na kinaroroonan nila. Pwede na tayong kumilos kamahalan, wala akong nakikitang kalaban. Aniya, chinek ni Lennon ang bala ng kanyang baril. Nang makita niyang marami pa yon ay tumayo na siya. Tara na, aya niya. Marahang naglakad sina Lennon at Uno patungo sa may hagdanan. Agad nilang tinutok ang kanilang mga baril nang may marinig silang kumaluskos sa kabilang sulok ng silid. Nakahinga sila ng maluwag nang makita nilang mga pulis. Nagsanyasan sila. Unang umakyat sa hagdan ng mga pulis at saka sumunod sina Uno at Lennon. Narinig ko na pupunta na ngayon si Mr. Regson Navarro sa itaas ng baitang ng gusaling ito. Sabi ng isa sa mga pulis. Siya ba'y nag-iisa? Nag-aalalang tanong ni Lennon. Kamahalan, kailangan nating bilisan. Hindi pwedeng mapahamak si Mr. Navarro. Bulong ni Uno. Stay quiet, Regson isn't easy to deal with. Hindi siya makakarating sa taas kung isa siyang mahinang nilalang. Bulong naman ni Lennon. Napalingon siya sa isang pulis nang magsalita ito. Mr. Navarro isn't alone. Kasama niyang kasamahan namin si Haruto. He's in good hands. Kailangan nating bilisan para matulungan natin sila. Hindi pa natin alam kung anong naghihintay sa atin sa tuktok ng gusaling ito. Aniya, you have a point. Alfred Digos is an evil. Hindi siya basta-basta magpapatalo. Napatigil sa Lennon sa pag-akyat sa hagdan nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Kumunot ang noo niya pero kalaunin na nagpatuloy na rin siya sa pag-akyat. Nang mag-vibrate muli ang kanyang cellphone ay saka siya kumilos para tignan ito. Kamahalan, ayos lang po ba kayo? Bakit parang nakakita po kayo ng multo sa itsura niyo? Tanong ni Uno. Tumingala sa Lennon, tinignan niya ang mga pulis. Malayo ng agwat ng mga ito sa kanyang dalawa ni Uno. Come with me, Uno. Po, saan po tayo pupunta? Malapit na po tayo sa pinakatuktok ng gusali kamahalan. Ngayon pa po ba tayo susuko? Sabi ni Uno. I just received a message from my brother's phone. Ang tanga-tanga si Alfred, binuhay na niya ang cellphone ni Kuya Jacob. Nagmamadaling bumaba ng hagdan sa Lennon. Clear ng bawat palapag dahil napaslang na nilang mga nakaabang na mga tauhan doon ni Alfred. Naguguluhang sumunod si Uno sa kanyang amo. Ano po bang nangyayari kamahalan? Tanong niya. Wala sila dito. Sa tingin ko isa lang itong patibong. Kailangan na nating makalabas dito. Tawagan mo sina Sancho at Julius. I'm going to share my location to them. Sabihin mo sa kanila na sumunod ka agad sa atin kapag nabasa nila ang chat ko. Tumakbo na si Lennon habang bumababa ng hagdan. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit pero wala na siyang pakialam doon. Madilim ang ibang palapag ng gusali pero bigla na lamang nagkaroon ng kakaibang lingas ang kanyang mga mata. Kamahalan, hinay-hinay lang po. Baka po kung mapa. We're running out of time. Malapit lang ditong lokasyon ng cellphone ni Kuya. Now every seconds is crucial. Hurry up! Sigaw ni Lennon. Walang nagawa si Uno kung hindi ang sundin ang utos ng kanyang amo kahit na pagod na siya. Go down and fetch her. Utos ni Alfred sa kanyang tauhang si Jat Jamison. Pinaslang niyang lahat ng mga nagtraidor niyang tauhan at tanging ito na lamang ang natira sa mga pioneers.
Nakangiti siya habang pinapanood niya sa current CCTV footage si Chloe. Kumakatok sa pinto habang palingalinga sa paligid. Masusunod po, kamahalan. Sigurado po ba kayong hindi siya nagsama ng kahit sino? O kaya ng mga pulis? Tanong ni Jat. Kilala kong asawa ko. Hindi niya kayang isugal ang buhay ng mga taong mahal niya. Nasisiguro ko mag-isa lang siyang pumunta dito. Kung may kasama man siya, alam mo nang gagawin. Hindi natin kayang lumaban sa mga pulis dahil dalawa na lang tayo. Ikinuwib niyang kanyang mga kamay. Nag-activate ng bomba, it only means na napatay na nilang lahat ng mga tauhan ko. Sige po, kamahalan, pupuntahan ko na pong inyong asawa. Ani ni Jat. Lalakad na sana si Jat patungo sa may pintuan nang biglang nagsalita si Alfred. Naihanda mo na bang mga pinapahanda ko sa'yo? Tanong niya. Opo, kamahalan, naka-standby na rin pong private helicopter nyo, just in case. Tugon ni Jat. Good, now get my wife, Alfred ordered. Nang makalabas na ng silid si Jat ay naglakad si Alfred papalapit sa walang malay na si Adeline. Sayang ka, magiging masaya sana ang ating pamilya kung pumayag kang sumama sa amin ng mama mo. Hindi ko maintindihan kung bakit mas pinili mong dugyutin mong ama kaysa sa akin. I have a lot of money. I can tour you around the world. I can buy anything for you and your mother. Dahan-dahang tumawa ng malakas si Alfred. Maya-maya pa'y naging seryoso na ulit ang mukha nito. Ayaw mo ko maging papa mo? Ayaw mo sa ugali ko kahit ang bait-bait ko naman sa'yo? Higit sa lahat, inayawan mong marangyang buhay. Hinawakan niyang buhok ni Adeline para itong hayang mukha nito. Pagsasawaan muna kita bago ka tapaslangin. Pero syempre, bibigyan ko muna kay ni Chloe ng oras para makapag-usap. Alam kong sabik na sabik kayo sa isa't isa. Hindi naman makatarungan kung hindi ko man lang kayo hahayaang magpaalam sa isa't isa bago ko kayo paghiwalayin. Nang tuluyan. Nagulat siya nang biglang dumura si Adeline sa kanyang mukha. Agad niya yung pinunasan gamit ng kanyang kamay. Diring-diri siya. Yuh! Gigil niya sigaw. Kailanman hindi magtatagumpay ang mga taong may maitim na budi tulad mo. Naniniwala pa rin ako sa milagro. Makakaligtas kami dito at mabubulok ka sa kulungan kung saan ka nababagay. Bulong ni Adeline. Ngayon ay siya naman ang dahan-dahan tumawa ng malakas. Pwede ka rin nilang dalhin sa mental hospital. Para sa akin mas nababagay ka doon dahil isa kang demonyong baliw, bulong niya. Nagdilim ang paningin ni Alfred kaya nasampal niya si Adeline sa magkabilang pisngi. May lakas ka pa rin pala para mang-insulto at magyabang, ha? You can talk all you want, Miss Adeline Navarroli. Kahit anong klase ng panalangin sambitin mo, walang darating para iligtas kayo dito dahil sabay-sabay kong papatay ng mga importanteng tao sa buhay mo. Sa oras na makalis na kami ni Chloe at Jat sa silid na to, magiging abo na rin kayo ni Jacob. Kasama ng mga bulok na gamit sa lumang building na to. Nalaki ang mga mata ni Alfred, muli siyang humagalpak ng tawa. Huwag na huwag ka magkakamali, Mr. Digos, dahil isang maling galaw mo lang. Sasabog yung bungo mo, kasama ng bombang nilagay mo sa gusaling ito. Matapang na sigaw ni Adeline. Wala akong naririnig. May sinasabi ka ba? Pangasar ni Alfred. Kung ako sa iyo, Adeline, mag-behave ka na't baka magbago pang isip ko. Baka hindi mo na makita at makausap ang mama mo bago ko kayo pulbusin ng loverboy mong si Jacob. Nangangalit sa galit na sigaw ni Alfred. Nawala ang lahat ng tapang sa katawan ni Adeline at napalitan ito ng takot. Gustuin man niyang mura-murahin si Alfred, mas pinili na lamang niyang tumahimik. Gustong-gusto niyang mayakap at makausap ang kanyang ina bago pa man may mangyari hindi maganda sa kanila ni Jacob. Inamoy-amoy ni Alfred ang kanyang hininga habang pinapanood ang paparating na si Chloe. Nakangiti siya ng malapad. Pinagkuskus niyang kanyang mga palad. Sa wakas, uwi ka na sa akin aking asawa. Makakasama ko na ulit siya. Makakaniig at makakatabi gabi-gabi sa kama. Tamang naging desisyon mo, Chloe. Hinding-hindi ka magsisisi na akong pinili mo kaysa sa bulok at walang kwentang si Ruel. Isang malakas at nakakatakot na tawa ang lumabas mula sa bibig ni Alfred. Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Naniniwala po ako magiging maayos din na lahat. Naniniwala po ako sa iyong kapangyarihan at awa. Tahimik na panalangin ni Adeline habang masamang nakatingin sa likod ni Alfred. Adeline, sobrang hinang tawag ni Jacob, nalaki ang mga mata ni Adeline. Don't talk, magpanggap ka na lang na wala kang malay, please. Sigurado akong sasaktan ka na naman ni Alfred kapag narinig ka niya nagsasalita. Bulong ni Adeline.
Halos magkatabi lamang sila ni Jacob. Nang makita niya nakangiti si Jacob ay bigla siyang kinilabutan. "Someone will save us. We just need to wait for them," Jacob said. "Ha? Sino? Paano?" Naguguluhan tanong ni Adeline. Dahan-dahan tinuro ni Jacob ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa at pagkatapos ay ngumiti siya na nakakaloko. Nakakunot pa rin ang noo ni Adeline. "Hindi kita maintindihan," bulong niya. Binuksan ni Alfred ang phone ko. Kanina habang natutulog siya, nagkaroon ako ng pagkakataong mahawakan to. Na-share kong aking location sa asawa mo. Napawing ngiti ni Jacob. Natanggap na niyang katotohanan hindi para sa kanya si Adeline. Nabuhayin ng dugo si Adeline. "Thank you po Lord. Ang bilis mo naman pong sinagot ang panalangin ko." Nakatingala niya sabi. "Teka, paano mo nga pala nakuha ang cellphone mo? Pareho tayo nakatali dito ah." Nagtatakang tanong niya. Ngumiti si Jacob. Sabihin na lang natin na may isang anghel na biglang bumaba sa lupa para tulungan tayong dalawa. Pabulong niyang tugon. Kumunot ang noo ni Adeline. Basta, ang mahalagay may sasagip na sa atin dito. Kailangan mo nang madala sa ospital kahit sino magkita sa'yo. Ay hindi ka na makikilala. Napakahayop talaga ng Alfred na yan. Buhay na buhay pa pero nasusunog ng kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. Mariing bulong niya. Kapwa napatingin sa bumukas na pinto sina Adeline at Jacob nang iluwan nito si Mrs. Digos. "Welcome back my dearest wife." Nakangiting sabi ni Alfred. Napawi agad ang kanyang ngiti nang hindi siya pinansin ni Chloe. Sinunsun niya kung kanino ito nakatingin at hindi na siya nagtaka kung bakit doon ito nakatingin ngayon. Anak?" Nangangatal ang labing sambit ni Chloe. Dahan-dahan niyang kinuyom ang kanyang mga kamay. Nangingilid ang kanyang mga luha. Pero nagawa niyang ngumiti nang ilipat niya ang kanyang paningin sa demonyong pinakasalan niya sa Amerika. "Anong ginawa mo sa anak ko?" Galit na sabi niya. 20 minutes, Chloe. Bibigyan kita ng 20 minuto para kausapin ang anak mo. Pagkatapos nito, ilalabas ko siya sa kalye at sasama ka sa akin. Don't try to fool me or else. Malilibing tayong lahat sa 6 feet underground, sabi ni Alfred. Kinagat ni Chloe ang kanyang dila para pigilan ang mga masasamang salitang nais niyang sabihin kay Alfred. Mula sa mukha nito'y nalipat ang tingin niya sa hawak nitong remote control. May bomba sa building na to? Ani ng isip niya. Iniikot niya ang kanyang mga mata sa paligid para hanapin ang bomba pero hindi niya yun nakita. 20 minutes, start now, sabi ni Alfred. Jet, bantayan mo sila ng maayos. Bili niya bago tuluyang lumabas ng silid. Yumuko si Jet bilang pagsang-ayon sa utos niya. Galit na nakatingin si Chloe sa kasasara lang na pinto. Biglang bumukas ang kanyang kamay na kanina pang nakakuyom nang maramdaman niyang paghawak sa kanya ni Adeline. Agad na pumatak ang sunod-sunod na mga luha sa kanyang mga mata. Mabilis niyang hinarap si Adeline at niyakap ito ng mahigpit. Anak, pasensya ka na. Sa ganitong sitwasyon tayo nagkita. Sobrang miss na miss ka na ni Inay. Mahal na mahal kita anak, humihikbing tura ni Chloe. Inay, bakit po kayo pumunta dito? Hindi na po sana kayo nag-abala pa. Tama po bang narinig ko? Sasama ka sa demonyong yun para lang mailigtas ako? Ani Adeline. Inalis ni Chloe ang pagkakayapos niya kay Adeline at hinawakan ang mga pisngi nito. Nakatingin siya ng direkta sa mga mata nito. Anak, isa akong ina. Lahat ikaya kong gawin para sa'yo. Anak kita. Hindi kita pwedeng pabayaan na lang ng basta-basta. Ako lang naman ang kailangan ni Alfred. Hindi ko akalaing aabot sa ganitong kasamaan niya. Masyado niya ako minahal. His obsession made him a criminal. Huwag kang mag-alala sa akin anak. Mabait si Alfred sa akin. Ang sarili mong isipin mo. Hinalikan ni Chloe sa mga pisngi si Adeline at mulitong niyakap. Paano po si tatay? Paano po ako? Mahal na mahal ka namin inay. Napakatagal na panahon na po nating hindi nagkakasama. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kung ako ang magiging dahilan ng muling pagkawatak-watak natin. Tumulong masaganang luha sa mga mata ni Adeline. Agad naman yung pinahid ni Chloe. Hindi anak, hindi ikaw ang dahilan. Walang masamang tao sa loob ng gusaling ito kung hindi si Alfred. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kailangan mo nang umalis dito. Hinihintay ka na ni Noel. Wika ni Chloe. Natigilan sa pag-iyak si Adeline. Si Noel, kilala niyo po siya? Tanong niya. Tumango si Chloe. Apo ko siya anak. Sino ba naman ang hindi makakilala sa batang yun? Ubod ng bait, talino't mapagmahal si Noel. Ramdam ko sa mga yakap at titig niya ang pagmamahal niya sa akin.
kahit unang beses pa lamang naming nagkita. Nakakatuwa nga eh, ayaw niya akong tawaging lola dahil sobrang bata ko raw para maging lola. Napatawa si Chloe. Manang-mana sa tatay mong bolero, pabiro niya sabi. Totoo po ang sinabi ni Noel, Inay, maganda ka't hindi po halata sa mukha mong iyong totoong edad. Ano po palang nangyari? Bakit po ganyan ang mukha niyo? Okay naman pong itsura niyo pero mas maganda pa rin yung original niyong mukha. Miss na miss ko na po kayo, Inay. Gustong gusto kong yakapin ni Adeline ang kanyang ina pero hindi niya yun magawa dahil nakatali ang kanyang mga kamay. Teka, paano niya nga po pala nakausap si Noel? Alam niyo po ba kung nasaan siya ngayon? Nagtatakang tanong niya. Noel found her way to Davina while searching for you. Ligtas na si Noel, anak. Nasa poder na siya ng mga Lee. Hindi mo na kailangang maghanap pa. Nakangiting sambit ni Chloe. Humagulhol ng iyak si Adeline habang nakatingala. Diyos ko, maraming salamat po sa pagligtas at paggabay sa anak ko. Sigaw ng isip niya. Anak, mabubuo ng pamilya mo. Masaya ako para sa'yo. Alagaan mong mag-ama mo at palagi mong tandaan na walang perpektong relasyon. Lahat ng mag-asawa'y magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at alitan. Mahalin niyo ni Lennon ang isa't isa sa kabila ng inyong mga kakulangan at kapintasan. Hinaplos ni Chloe ang buhok ni Adeline. Bata ka pa lang noon. Na-miss ko halos lahat ng milestones mo. Yung pagkabata, teenage years at ngayon. Pero natutuwa ako nakahanap ako ng paraan para iligtas ka sa kamay ng kriminal na yon. Ramdam ni Chloe na nabasa na naman ang kanyang mga pisngi. Hindi ka pa rin po nagbabago, Inay. Handa mo pa rin pong isakripisyong buhay mo para sa mga taong mahal mo. Sa pagkakataong ito, hindi ko na po hayaang mawala ka pa sa paningin ko, Inay. Nais ko pong malaman mo na may mga tao ring handang magsakripisyo at lumaban para sa kaligayahan mo. Siguro nga po tama ka. Hindi ka kayang saktan ni Alfred. Pisikal oo pero emosyonal. I doubt it. Alam ko po magiging miserable ang buhay mo sa piling niya. I won't let it happen. Hindi po ako magiging lubusang masaya kung hindi tayo mabubuo ni na tatay. Kung alam kong paulit-ulit kang pinapatay ng kalungkutan sa piling ni Mr. Digos. Ani Adeline. Inay, alisin mo po mga tali sa katawan ko. Sabi niya habang nakatingin sa natutulog na si Jet. Nalaki mga mata ni Chloe, nilingon niya mga tauhan ni Alfred bago siya lumuhod sa harap ng anak niya habang umiiling. Ilalagay mo lang sa kapahamakan ng buhay mo, anak. Sa pagkakataong ito, kapakanan dapat ni Noel ang iniisip at hindi sa akin. Hindi mo na kailangan tumakas dahil pakakawalan ka ni Alfred sa oras na sumama ko sa kanya. Aniya, tumawa ng mahina si Adeline. Hindi niya gagawin yun. Bigla sumiryos ang kanyang muka. Si Alfred Digos sa isang demonyong walang isang salita. Nasisiguro kung papatay niya kami ni Jacob sa oras na makaalis kayo dahil lang tingin niya sa akin na isang karibal. Karibal sa pagmamahal, oras at atensyon mo, Inay. Maniwala ka po sa akin. Sa oras pong ito, wala akong tanging iniisip ko hindi ang mag-ama ko. Si tatay at ikaw. Kaya please, Inay, pakawalan mo na kami ni Jacob habang tulog na tulog pa si Jet. Nagmamakaawang sabi niya. Napatingin si Chloe sa walang malay na si Jacob. Dahil sa ginawa nitong sakripisyo para sa kanyang anak, biglang gumaan ang loob niya dito. Saglit siyang napaisip. May puntong kanyang anak, ganid at mapanlamang sa kapwa si Alfred. Sa kanya lamang nito ipinakitang kabutihan ng puso niya. Bukod sa kanya, wala na. Tumayo siya taktong kakalagi ng mga tali sa katawan ni Adeline na bigla niyang maramdamang may taong nakatayo sa kanyang likuran. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kalamnan ay biglang nangatal dahil sa sobrang kaba at takot. Mas lalong nilamon ng pangamba ang buo niyang sistema na magsalita na ang taong nasa likod niya. Anong balak mong gawin? Tanong ni Jet habang masamang nakatingin kay Chloe. Sa wakas, makakapagsimula na kami ni Chloe ng panibagong buhay sa ibang bansa. Susubukan ulit naming bumuo ng anak, magpapagamot ulit ako. Tumingin sa kanyang relo si Alfred. 20 minutes is about to end. Binuhay niya ang dalawang malatang dala-dala niya simula noong kinidnap niya si Adeline. Naglalaman ng mga gamit ni Chloe isang maleta, samantalang kanyang gamit naman ang laman na isa pa. Marunong mag-operate ng helicopter si Alfred. Tiyanak niya na muna ang lahat at nang masiguro niyang walang magiging aberya, sinubukan niya na itong paandarin. Great! Na we can Dahil sa adrenaline rush ay nagawang paliparin ni Alfred ang helicopter sa ere. Nanginig ang mga kamay niya habang ino-operate ang kanyang private helicopter. Mabilis niyang nilanding sa helicopter pad sa kabilang gusali ang helicopter. Mabilis siyang bumaba mula dito.
Nangingilid ang kanyang mga luha habang lumuluhod. Chloe, hindi maaari. Wala sa sariling kinapa ni Alfred ang bulsa ng kanyang pantalon. Nalaki ang kanyang mga mata na mapagtanto niyang wala na doon ang remote control ng bombang nilagay niya sa kwarto kung saan nandoon sina Jacob at Adeline. Chloe at Jet, dahil sa labis na paghihinagpis at paninisi sa kanyang sarili, napahiga siya. Pinatay ko si Chloe. Wala nang babaeng mahal na mahal ko. Masaganang pumatak ang mga luha sa mga mata ni Alfred. The next thing he knew, someone put a handcuff on his hands. Mr. Alfred Digos, inaaresto ka namin sa salang kidnapping at malicious mischief. You have the right to remain silent. Anything you can say will be used against you in a court of law. You have a right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. The cop said. Tumawa ng malakas si Alfred habang nakatingin sa nasusunog na gusali. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tuluyan na nawala sa katinuan ng kanyang pag-iisip. Habang hawak ng dalawang pulis, si Alfred ay bigla na lang siyang sinalubong ng isang napakalakas na suntok mula sa mga kamao ni Lennon. Nasa luban na sumabog na gusaling asawa at kapatid ko? Sumagot kang demonyo ka! Nanggagalaiting sabi ni Lennon. Tinignan niya ang dalawang pulis na unawa namang ito ang nais na ipahatid. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga titig, tumango ang mga ito. Muli niyang binigyan ng malalakas na suntok si Alfred. Hinawakan niya ito sa leeg at pagkatapos ay umalis muna ang dalawang pulis na kasama niya. Magsalita ka! Gigil na utos niya. Tila hindi nasasaktan si Alfred sa ginagawa sa kanya ni Lennon dahil patuloy lamang siya sa pagtawa ng malakas. Habang tinitignan ng mukha ng galit na si Lennon. Asshole! You killed them! I'll kill you here! Lennon said as he punched and kicked Alfred's body. Duguan ang mga mukha at katawan ni Alfred. Halos mawala na siya ng ulirat na biglang dumating ang dalawang pulis. Sir Lennon, mapapatay mo siya. Please stop, awat ng isang pulis. How dare you to tell me to stop punishing this demon? Pinatay niyang asawa ko at ang kapatid ko. Karapat dapat siyang mamatay. Ipapadala ko siya sa impyerno. Inuulit ko, walang makakapigil sa akin. Sigaw ni Lennon habang sinasakal si Alfred. Namumutla ng sugat ang mukha ni Alfred habang sinasakal siya ni Lennon. Mas lalong nagliyab ang galit ni Lennon na biglang ngumiti si Alfred. I killed them all. Kill me, Lennon. Please kill me. Wala na saysay ang buhay ko. Patay ng babaeng pinakamamahal ko. Patay na rin si Chloe kaya patayin mo na rin ako para magkasama na kaming dalawa. Muling humalakhak si Alfred. Mas sinigpitan pa ni Lennon ang pagsakal niya kay Alfred. At nagawa mo pang magsalita ng malinaw kahit sinasakal na kita. Hindi mo na ako kailangang utusan. Hindi mo nga kailangang magmakaawa dahil desidido na talaga akong patayin ka. Hindi uubra sa akin ng reverse psychology, Alfred. Hindi ako bobo. Anya. Napanganga si Alfred habang hawak-hawak niya mga kamay ni Lennon na sumasakal sa kanyang leeg. May sinasabi siya pero wala nang lumabas sa kanyang bibig. Kung hindi ang mga ungot, nalaki na rin ang kanyang mga mata. Sir Lennon, please, come to your senses. Let the law punish him. Sigaw ng isa pang polis. Nang makita ng mga polis na malapit ng mapatay ni Lennon si Alfred ay agad nilang inawat si Lennon. Nilayo nila ito kay Alfred na ngayon ay wala ng malay at para ng lantang gulay. We'll take the suspect to the nearest hospital. Sir Lennon, you need to calm down first, the cop advised. Naiwang umiiyak si Lennon habang pinagsusuntok ang sahig. Bumubuhos ang malakas na ulan at humalo sa tubig na nagmula sa langit ang mga dugo mula sa kamay niya. Sumigaw siya ng napakalakas, pakiramdam niya unti-unti na siyang nanghihina. Humiga siya sa sahig. Pumikit siya pagkatapos niyang titigan ang mga bituin. Kahit parang imposible nagdasal siya. Lord, I know that I'm not worthy to ask you this but please, I'm begging you, please save Adeline and Jacob. Please give us a chance to become whole and happy. He pleaded. Humahangos na dumating sina Sancho at Julius sa kabila ng malakas na ulan. Sir Lennon? Ani Sancho. Kuya, tura naman ni Julius. Tumakbo sina Sancho at Julius sa kinaroroonan ni Lennon. Inalalayan nila itong tumayo. Gusto ko na ring mamatay, sabi ni Lennon habang nakapikit at nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Kuya, huwag kang magsalita ng ganyan. Paano si Noel? Sino mag-aalaga sa kanya kung susuko ka? Sambit ni Julius. Wala pa rin pong na-recover na katawan mula sa nasunog na building. Malakas pong kutob ko nakaligtas si na Jacob at Adeline. Huwag po kayong mawala ng pag-asa.
wika ni Sancho. Nabuhayan ng loob si Lennon nang biglang dumating sina Uno at Dos. Malapad ang ngiti nito na siyang pinagtaka ni na Sancho at Julius. Sir Lennon, nakangiting tura ni na Uno at Dos. Nagkatinginan sina Lennon, Sancho at Julius. Iisa lang ang kanilang iniisip ngayon at yun ay kung bakit nakangiti sina Uno at Dos sa kabila na nangyari. May dala kayong magandang balita ang dalawa?